Kaibigan, garbage day ngayon, Wednesday, November 13, Wednesday. Ang temperatura ngayon ay single digit, maybe nasa middle 5-6 digit dito sa Kalakhan, Toronto, dito sa Kalakhan, Toronto, norte ng Toronto mismo. Okay. At mukhang hindi nyo makikita mula dito, no? Basura. Ito, pag nasa itim na bag, or meron sila mga tinatawag na yung mga malalaking mga bin, mga 55 gallon, maybe more, ay ito ang gamit, basura. Ang tawag ko ay basura day or basura. Ito yung mga hindi nare-recycle at hindi naman nabubulok ng mga pagkain, dito mapupunta. Tulad ng bakal, kahoy, plastic na hindi recyclable. You won't believe, gumawa ako ng video noon, nung last winter yata yon, na hindi lahat ng plastic ay recyclable. Pero dahil tayo, plastic, automatic, nire-recycle natin. Pero kung titingnan nyo sa ilalim nito, or kung dito man sa mga ilalim, makikita kayo na numero. Kapag mataas ang numero, lalo't pataas, hindi recyclable yon. Pero yun nga sabi ng inakagustuhan ng mga malaking kumpanya na gumagawa ng plastic na para hindi sila malagay sa init sa mga pagbatiko sa kanila. Pero ng karamihan yun, wala na talagang gumagawa na action. Anong ibig sabihin nun? Kung plastic 1 or 2 may rated, alam mo yung logo ng recyclable na triangulo, sa ilalim nun, sa loob nun, mayroon numero. Number 1, number 2. I believe yun yung mga recyclable, acceptable sa kumpanya na recycle. Pero yung pataas, minsan, yung iba, hindi kasing dali ng pag-recycle tulad ng ibang plastic na number 1 or number 2. You can check, pwede nyo i-check ako nun kung anong numero talaga ang talagang nasa ideal na i-recycle. Pero yung ibang numero, hindi. Ba't may numero sila? Just siguro nakalagay sa batas para lang makita nila na hindi nga acceptable, hindi na may recycle. O kung ma-recycle man yun, halimbawa, let's pick a number 8. Kung ma-recycle man yun, it's just an example. Number 8 ay maaaring it takes a lot of energy sa pabrika, sa mga proseso na almost it just doesn't make sense na why you recycling it anyway. Mas malakas pa ang cost ng produksyon ng pag-recycle niyan, masama sa environment kaysa sa talagang ibasura mo na, di ba? Kaya yun yung mga kontrobersiya. If you kung gusto nyong pumunta pa sa rabbit hole tungkol doon, feel free, may internet naman doon. Just keep an open mind and lawakan niyo yung pangunawa talaga at you'll find an answer. Ito ay plastic, di ba? Dapat dito. Ito ay milk bag namin. Dito sa Canada, nakalagay ang mga karton, 90%, maybe 99% ng mga gatas ay nasa bag. Unlike sa Amerika na nasa gallon. Kaya ito ay recyclable to. Ang ginagawa nila, nasa simbahan kami, sa simbahan namin, nangongolekta sila nito. Hinuhugasan nila, nilalabhan, hugas. Tapos, ginagawa nila itong banig, plastic. Nakakita na ako noon. Ang pagkakagawa lang, napakaganda. Parang malambot. Parang gusto mong higaan talaga. Kaya, check it out. Yun ay gawa ng simbahan namin mismo gumagawa. I'm sure sa ibang simbahan meron nun. At dinodonate sa mga may nangangailangan. Blue, nagsisimbolo ng recycle. Alright? Ito ay ilalagay ko muna dito. At ang black ay bags. Ito naman, kasama rin ito sa garbage. Dahil malaki yung bag,
pinag-iisa ko para makatipid. Kasi limitado ng bag dito. Ito, ang limit nito ay 3 bag dito sa aming neighborhood. Ngayon, kung gusto nyo ng, marami akong basura, may pang-4 na bag ako. Sa city, sa town dito, sa munisipyo, mayroon kaming tinatawag na sticker. Ilalagay nyo yung sticker na yung sa ika-4 na bag. Pag nakita ng basurero na may sticker, mamantingkad yun, kulay berde yun. At pag nakita niyo yun, kukunin niyo ika-4 na bag mo. Kasi alam mo na, bumili ka ng sticker na yun sa kanilang munisipyo, nagbayad ka para magbayad. I think ang isang sticker, $2 or $2.50. Or, let's call it $2 ang isang sticker. Ang isang banig doon, 10. Kaya, marami kami noon. Ang problema ko, ipapakita ko sa inyo, I have to blur. Kung majority na may karamihan doon sa sticker na yan, mayroong pangalan ng town. Hindi pa ako handa para ipakita sa inyo ang town ko. Kaya, sa patuloy na paggawa ko nito, magbibigay ako sa inyo ng, eventually, makikita nyo yun. Mga plate numbers ko dito, hindi ko na i-blur. It's just too much work. At, we'll see, sa ngayon nangangapa ako. You just, video lang, ganun. And eventually, makikita nyo pa yung ibang kwento ko, maririnig nyo pa, malalaman nyo. At town, and ito na nga, hindi ko na binablur yung street name namin. I mean, yung aming numero ng bahay dito. Kaya, ito ay pagkain, at ito yung sa basura, yung sa banyo. Yung mga tissue, TP, pwede nyo i-flush sa toilet. Pero advice ko, wag, kahit anong anunsyo nila. I would say okay, pero make it a habit kasi isa yun sa mga magandang habit dahil iwas problema. Nagpa-flush ba ako ng TP sa toilet? Paminsan-minsan, pero hanggat maaari iwasan nyo nga dahil dito ay as much as possible, huwag. Kasi mahal dito ang magpapagawa ka ng mga barado at para ito sa mga tao na I can fix barado, simple lang yun para sa akin, pero sa iba to call a plumber para doon, it will cost you an average of $300, $350. The way they price it ay okay, pag bisita ko, I will charge you, of course, para yung hindi masayang yung kanilang bisita. They'll charge you, let's just say $150 for doon. Kung may problema, wala, you get charged $150. Tapos, yun ang realidad dito. Kaya natututo ang mga tao mag-DIY. Yun ang isa sa mga dahilan. At nabanggit ko yung sa una kong video na hindi ko alam kung sino mauuna. Dahil just editing is a pain. Ilang beses na ako nakakatulog. Sabi nga ni Misty, baka ako anong ma-send mo dyan. Natatawa na lang ako. Nag-i-edit lang naman ako eh. And I tried, mga kabayan, kaibigan, I tried. Kaya, give them a break. Yung mga tao, lalo na yung mga paborito nyo vloggers, yung mga araw-araw nyo pinanonood, or hindi laging hindi nyo namimiss sa mga episodes na, mga uploads. Pag nagkamali sila, give them a break. It becomes a habit. No, go get them. Go get them. It becomes a habit na pagkakamali at sinasadya. Pero sa seryoso lang, hindi madali. At nalalaman ko, ito pa, hindi naman malaki yung channel ko. Ano pa kaya ako doon sa mga tao na committed na talaga dito at umaasa talaga sa success ng kanilang vlog na each upload, di ba? Kaya, it's not easy. Kaya, yun. Alright, so ngayon ay ang gagawin natin ay, ito unlimited ang recycle natin. Pero prefer nila yung nasa blue bin. Papakita ko sa inyo, may ipopost ko to. Ito naman, prepare nila sa green bin. At, ito, mapupunta sa city. Pagkain yan, kumain kami. Si Misty nagluto ng tidolang manok. Sarap na sarap ako doon. Talaga, pagpapalit ko yung manok doon sa papaya. Kaya, I'm full of energy ngayon. Kaya, natutuwa ako. Paborito ko yan eh. Hindi yung mga buto, nilagay ko dyan. Make sure na ang green bean ninyo ay may limit. Siguro 40 pounds, no more than 40 pounds. Otherwise, hindi na bubuhatin yun. Sa union thing, when you work here, you'll be glad nag-work kayo sa union. Pero not everybody likes the union. Lalo na sa management kayo.
hopefully hindi naman kayo ma-discuss dito. Yung papaya, kahapon yan, saging, at pinagbalatan ng mga papaya, yung persimmon ba yun? Paborito ni Mrs. T. At mandarin, at hey, dito may kalamansi din kami. Nung una, wala niyan, hipahirapan. Kaya nung una. Kaya ito, diretso to sa aking, gagawa ko ng content nun sa aking compost para sa pataba ko sa aking mga hardin sa susunod na taon, sa spring, sa summer. Ito ang dahilan kung bakit magaganda ang mga bulaklak at malalaki ang mga bunga ng mga gulay namin. Kaya ito, nag-recycle ako. Ang combination nito ay ito ang combination nito. It is simple. Ilalagay nyo sa bin nyo. Nakita nyo na siguro yung bin ko, di ba? Pero meron kayong bin, or even itambak nyo lamang. May it's napapalibutan ng kung ano ba ako dilagay nyo, yung fence na dekawad or simple skid, kung ano man. Pero hindi advisable yun. Kailangan may takip talaga kasi kakalkalin to ng mga critters, ng mga daga. And pagsasamahin nyo lang yun. Meron akong enclosed na bin at meron siya mga butas doon para mag-flow yung hangin. Tapos konting tubig, hindi mamasa-masa, hindi kailangang marami. At mabubuhay ang bakterya. Yan, paghahaluin ninyo at sa susunod na taon, sa spring, ready na to. Kahit lakay, paano to maluluto, paano to magagawa, sub-zero diyan, napakalamig. Kapag araw-arawin, hindi man araw-araw, I would say every week, or minsan mabimis ko yon, every 2 weeks, hinahalo ko siya. At huwag kayong hindi biro. Ito, tubig, hangin, at dahon. Itatawag nitong green, ito ay brown, ito yung carbon. Okay? Tapos ito naman, pag naghalo silang dalawa, itong mga green na to at itong brown, tapos meron ka pang mamasa-masahin tubig, tapos yung hangin, mag-iinit to. Sobrang init, mapapasok kayo. Up to 150 degrees Celsius, 170 degrees. Huwag naman sobrang init dahil mamamatay yung good bacteria. So have to be balanced. Katulad ng buhay, katulad natin dito, di ba? Has to be balanced pa rin. Kasi kung hindi, yan, eventually, it will get you. Kaya ito, ilalagay ko na dito. Okay. Alright, inihilera ko ito dito para malaman ninyo kung paano kami magprepara ng basura. Hindi itong style ko, hindi ito ang proseso ko. Nasa likod ako, nakalagay na silang maayos. Pipikapin ko na lang at ilalagay ko lang sa harap ng bahay. Pero sa pagkakataong to, hey, lakay, may video ka na, di ba? May channel ka na, might as well ipakita mo kung paano, kasi I'm sure may curious sa inyo. Hindi man importante, curious lang kayo. It's good, dagdag kaalaman. Kaya, unahin natin itong basura. Alam ko na, I'm aware, 20 minutes na itong video ko. Ang ginagawa ko dito ay, sabi ko nga sa inyo, 3 alaw lang na bag. Yung bag na mga, kung gusto nyo ilagay ito sa container, nakikita nyo to. Kaya ako nilagay dito para magkaroon kayo ng ideya. Ito, sa amin, hindi katanggap-tanggap ito. Kailangan mas skinnier pa dito. Mga ganito kataas, at siguro ganito skinnier. Maybe 32 to 40 gallon na pataas pwede. Ito, mas marami itong may lalagay. May mas malaki pa dito, di ba? Yung almost hanggang dibdib nyo na hindi ko na dinala kasi masyadong malaki na eh. Pero you get the idea, ilalagay nyo siya dito. Halimbawa lang, ito yung mas maliit dito, yung katanggap-tanggap dito sa aming munisipyo, dito sa aming town. And pag napuno, count as 1. Kailangan 3 nito. Ang style kong ginagawa ay nilalagay ko lang dito itong bag na to, 3. Sapat na to. 1, sapat na to.
Pero may papakita ako sa inyo. Ayoko ma-confuse kayo eh. Umpisa mo natin itong green bin. Itong green bin, dito yung mga nabubulok at mga compostable na mga produkto. Ito galing sa banyo. At ito ay yung pagkain namin. Nakita nyo may sabaw pa dyan. Lalagay ko siya dito. Mantika. Sa amin ang tawag ay langis. Mantika, pwede. I would say this is mga 30 pounds to. No, maybe more. Pero mabigat din kasi itong green bin eh. Pero ito, acceptable to. Pwede na itong pick upin ng basura. Anything na 40 pounds and up, hindi na pick upin. Lalagyan nila stickers, sabihin nila kung bakit hindi na pick up. At ang dahilan nila doon ay yung timbang. Kaya ito okay na to. Kaya kukunti ang aming basura ngayon. Kaya tatanggalin ko na to. Allow kami ng dalawa lang. Dalawang container. Pero kung punong-puno talaga, pwede nyong ilagay. Halimbawa, puno na yan pareho, di ba? Tig 30 pounds na yan, tig 35 pounds. Pwede nyo siyang ilagay na nakaganyan. Tanggap yan, kahit dalawa yan magkapatong. Okay? Pero ngayon, dahil hindi naman siya kabigatan na pwede yan dyan. Alright? Again, dalawa ang allow. Tatanggalin ko ito para mawala yung confusion ninyo. Actually, ilalagay ko na lang muna yan dyan. Itong isa, ang basura. Dito muna tayo. Ito yung aming blue bin sa baba. Kaya ito ay nasa ilalim ng lababo. At ito yung mga nagkalat. Actually, kinalat ko ito dito eh. Yan. Tanggalin ko na ito muna dito sa tabi. Tapos ito ay mga recyclable. Hindi pala. Hindi lahat. Naglagay kasi ako ng recyclable sa ibabaw. Garbage nga pala to. Kaya yung mga plastic at mga cloth nilalagay ko dito sa pabalik sa garbage. Ito yung wrap sa pangregalo. Ito basura din to eh, kasi kahit may papel siya, yung materials na ginamit, yung glossy part ng regalo to, papel, ay sa basura lang, hindi recyclable. Pero minsan tinatanggap na rin ng mga basurero yan eh, hindi na sila nagsisort out. May plastic pa dito. You get the idea, di ba? Nagkamali ako eh. Kamali ako. Not good. Okay. Ang basura. Tapos ilalagay ko na siya dito. Alam kong doble-doble plastic. It's just an example. Hindi ko naman laging ginagawa to. Ngayon, para magkaroon kayo ng ideya, isang bag na to. Ngayon, kung talagang marami kayong basura, kumuha kayo ng malaking bag o ilagay nyo sa pinakamaganda kasi nasa yung 55 or 60 plus gallon na bag ay ganito kataas.
Kaya marami kayo, itong tatlong to pwede kong mailagay doon at counted as one yon. Kung talaga nagtitipid kayo. Pero dahil ako okay lang naman, dalawa lang ngayon tatapon ko. Ilakay ano yan. Ito ay, meron kasi kaming recyclable doon na balot nitong itim na bag. Kaya minsan, imbes na kunin ko yun, itaktak ko, parang ginawa ko sa maliit na bin. Diba? Tinaktak ko dito. Minsan, yung blue bin na yun, kinukuha lang yung layer, yung kanyang bag sa ilalim, yung sa loob niya. Pag full ko, nasa akin na yung recyclable. Ano tulad nito? Suka. Yan. Mukhang may galing sa Costco. Ito, sinesave ko. Sinesave ko to dahil maganda tong pang compost. Hindi lang magandang pang compost, magandang pang kontra ng lamok. Pag sinilaban nyo itong egg cart shell na to, hindi siya magliliyab. Meron siyang baga dito, dahan-dahang nauupos. Yung usok na nanggagaling sa kanya, enough para mawala yung mga lamok. Kaya ito isa-save ko. Lagay ko muna siya dyan. The rest, recyclable. At dito ko siya ilalagay. At kung may makita akong ganito, alam ko hindi to recyclable, itong plastic na to. Oh, look at this. Tingnan nyo to. Hope makita ninyo to. Nakikita nyo ba yung numero? Wala yung glasses ko yung reading glass ko. Pero I hope mag-focus dito yung numero. Ang numero dito nakikita ko ay number 5. Matala sa mata ko pag medyo malayo Hope nakita nyo yan. Ito yung mga sinasabi ko sa inyo earlier sa video na hindi natin alam kung paano proseso nito ng pag-recycle nila o kung talagang katanggap-tanggap na environmentally friendly na ma-recycle pa to ng maayos. Maraming paraan, maraming mga machine na pagdaan ito proseso para properly ma-recycle. Na minsan ay natanong ng mga tao, yung mga proseso ba na yon ay justifiable ba yun na ginagawa ninyo para masabing friendly pa rin ang pag-recycle? Kasi yung mga pabrika na yon gumagawa pa rin ng usok ng pollution, di ba? Kaya yun ang ganon, nilalagay ko lang dito siya. Hindi ko mapipik lahat yan. I can, pero yun ang kwento. Ito, anong gagawin ko dito? Isasave ko ito. At ang ginagawa ko sa garahe ko ito, iniipon. Sakali man na kailanganin ko ng bag or pag samasamahin ko yung mga bag na yan, makakatipid ako ng bag, di ba? Isa pa, gusto ko ito may mga ribs, what you call this? It's something na ma-expand mo, pwede kang magsiksik ng marami para lumaki pa yung load, di ba? Yan. Kaya yun. At ito na. Ready na sila. Again. At yan ang aking madaling paliwanag. Tungkol 10 minutes, half an hour, have mercy. Okay, yun na lang. Alright? Tapos ilalagay ko na siya doon sa kurbada na yon para ready na silang ma-pick up. Okay, sandali lang. Ang uunahin ko ay yung basura na malayo. Ito yung garbage. Typically, ito ang kanilang unang pinipick up. Hi, Jane! Alright! How are you? Good! That's good. It's yard waste ngayon. Ibig sabihin yung mga dahon pipick up, hindi nila. Nakikita ninyo yun sa iba. Pwede yung ilagay sa common container or even sa blue bin kung saan nilagay yung recycle. Pag nakita nila ng puno ng dahon yon, ang gagawin nila, tataktak lang nila. Yan. Nakalimutan ko kadadadal. Ito pala ay empty. Kaya wala nang problema dito. Babalik ko na lang. Tapos
Yung huli ay yung blue bin. Yung blue bin ko ay dito. Nandiyo kasi yung town name eh. I'm not ready yet para sabihin kasi yung town ko, pero yung iba I think nalaman nila kung saan na yung town ko eh. Pero yan, pipikapin yan, yun. Tapos may isang truck, magkahiwalay yun eh. Unang truck, yung basura, ikalawa, yung green at yung blue. Babalik sila, i-empty yung mga garbage na pick up nila, tapos babalik sila para sa green and blue, recyclable at yung compostable. Yun lang. Alright. At kaibigan, dito na nagtatapos. Alam ko napakahaba. Pero sana'y may nakapulutan kayong konting impormasyon. At kaibigan, hanggang sa muli. Padayon.